Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap, 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. So again po, ang topic po natin ngayon is living with grace. So there's so many times and there's so many moments po sa ating buhay, naniniwala ko, na naranasan natin yung kahabagan at grasya ng Panginoon sa atin. Amen po. So
ay alam natin na we're here, nabubuhay tayo sa mundong ito because of God's grace, and nakakapaglingkod tayo because of God's grace sa ating mga buhay. So let's read Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong inialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, at kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So, dahil nga nakatanggap tayo ng kahabagan at grasya ng Panginoon, isa sa pinakamagandang response na pwede natin magawa sa Lord is to serve Him, na ibigay natin ang ating buong buhay holy and pleasing to God. So, let's define first the word grace. Grace means loving kindness. So, it's one of the character of the Lord na mababasa po natin sa Exodus 34 verse 6. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan niya at nagpahayag. Ang Panginoon, isang Diyos na puspos ng kahabagan at mapagpala, hindi magagalitin at sagana sa wagas na pag-ibig at katapatan. So, hindi mo po yun matatanggal sa character ng Panginoon, ang pagiging gracious niya. So, also, grace means is unmerited favor. So, ito yung mga pabor na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, hindi natin pinaghirapan, wala tayong ginawa, walang kapalit, ibinigay sa atin ng Panginoon. And undeserved gift of God. So, it's something that we don't deserve, but we receive. So, for example, yung salvation, hindi naman natin deserve na iligtas o mapunta tayo sa langit, but because of God's grace, because of God's love sa atin, ay natanggap po natin yon. And one of the best example ng grace of God is walang iba, si Jesus Christ, the greatest gift of all. So, naniwala tayo na siya yung pinakadakilang regalo na na-receive po natin. More than the money, more than the material, or anything po sa mundong ito. Siya yung pinaka-greatest gift na meron tayo. Hindi natin deserve si Jesus Christ, pero dahil sa pag-ibig niya, nagkaroon po tayo. So, ngayon po, bakit living with grace ang ating topic? Alam ko po na sa maraming times na naging karanasan natin ng grasya ng Panginoon, it's caused us na mamuhay dun sa ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, matik po yun. Pag natanggap natin yung regalo ng Diyos sa atin, which is the grace of God, we should live with it. And living with the grace of God means living with these things po na pag-uusapan pa natin. First is living with faith. Let's read Romans. Mababasa po natin ito sa Romans 4:13 to 25. Pero we will focus po sa 16 to 17. Sabi dito, dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi, hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama ng nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan at na nagbibigay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binibigay niya ngayon. So, we all know na si Abraham ang ating father of faith. So, marami ding times na naging karanasan ni Abraham ang grace ng Panginoon. That's why ganun kataas yung level ng faith niya. Kaya nabuo yung faith niya na ganun. Strong yung faith niya. It's because marami na siyang naging karanasan sa Panginoon na na-amaze siya. O talagang nagpakita yung pinakita ng Diyos ng grasya sa kanyang buhay. And that's why yung buhay ni Abraham is full of faith. And ganun din sa atin. Kung tayo nakakaunawa or tayo lubusan na naiintindihan yung grace ng Panginoon, sa lahat ng gagawin po natin and every decision na gagawin natin and everything sa buhay po natin, gagawin natin ito with faith. So, tayo mamumuhay sa pananampalataya. Second is living with hope. So, living with grace also means living with hope. In Romans 6:23, sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, makikita po dito yung penalty ng sin, which is death. So, bad news.
Pero merong good news po dun nakasama, which is, merong kaloob ang Diyos sa atin. Yun ay buhay na walang hanggan. So, ang tunay na katanggap ng kahabagan ng Panginoon, ng grasya ng Panginoon, at ang mumuhay sa kahabagan ng Panginoon, mayroon tayong pag-asa na someday makakasama natin si Jesus Christ sa heaven for eternal life. So, we receive that grace, and now we have that hope na someday meron tayong buhay na walang hanggan. Next is living with humility. In James 4 verse 6, sabi ditong, ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mapagpakumbaba. So, contradict po siya kung tayo'y nabubuhay sa grace pero tayo'y mayabang. Very contradict. Lahat ng nabubuhay sa grace ng Panginoon, automatic, nag-humble. So, alam natin na lahat ng meron tayo ngayon, lahat ng nakakamtan natin ngayon, it is all by the grace of God. Anong posisyon ng ating buhay ngayon? Wala tayong may pagmamalaki sa sino man. Hindi natin pwedeng i-compare yung ating sarili na we're better than anyone or mas madami tayo na-experience sa sino man. Dahil lahat po yan ay dahil lang po sa kahabagan at grasya ng Panginoon sa atin. So, also, hindi rin tayo pwede magmalaki sa Panginoon kasi wala tayo kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon. So, again, if we're living with grace, we're also living with humility. So, next is living with holiness. Romans 3:24. Sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. So, living with grace also means living with humility, with holiness. Dahil ang lahat po ng nakatanggap ng grace ng Panginoon ay pipiliin palagi yung kabanalan ng Panginoon. So, also, sabi ko nga po sa inyo, package po ito. If we understand the grace of God, of course, hindi na natin gugustuhin magkasala o masaktan ng Panginoon. Kasi it's an act of, it's also an act of gratitude natin sa Panginoon na mamuhay dun sa kabanalan at katuwiran dahil yun yung gusto na Panginoon sa atin. And also, by the grace of God, nakakapamuhay tayo dun sa kabanalan ng Diyos. And next is living with confidence in the Lord. In Titus 3 verse 7, upang yamang inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. So, dahil tayo nakatanggap ng grasya ng Panginoon, we receive the greatest gift of all. We have the confidence na harapin lahat ng mga challenges sa ating mga buhay. So, naniniwala tayo na kung ang Diyos nga na-overcome niya yung sin, how much more yung mga bagay na pinagdadaanan natin ngayon. And digit sa lahat, we have the confidence in the Lord na someday, very soon, makakasama natin siya. So, lahat ng lahat ng nakikita natin ngayon sa mundo is temporary lang. Yung for eternal is nandoon sa heaven. And yun yung look forward po natin. Next is living with peace. In Romans 16:20, at si Satanas ay dudurugin ng Diyos sa kapayapaan, Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang iyong biyaya nawa ng ating Panginoong Hesukristo ay sumainyo. And also in Romans 5 verse 1, kaya't yaman tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun yung isa sa magandang bagay, no? Nakatanggap na tayo ng grace sa Panginoon. Because of that, we found peace in the Lord. So, ang Diyos yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan, peace of mind, peace sa lahat. So, hindi tayo mag-worry na, or hindi tayo matatakot sa anumang kaharapin natin, o anumang pinagdadaanan natin ngayon. Because, andun yung kapayapaan na kasama natin ang Panginoon. Andun yung faith natin na God is with us.
and always there for us. Last is living with identity. 1 Corinthians 15 verse 10, subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako ay naglingkod ng higit kaysa sa kanilang lahat, bagaman hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So, it's Paul na nagsasalita po diyan. Because of God's grace, no, pinakita ng Diyos yung gospel sa kanya, yung grace ng Panginoon sa kanya. That's why nagkaroon siya ng identity. And pinagamit niya yung buhay niya sa Panginoon. Ganun din sa atin. Nung natagpuan natin yung grace ng Lord sa buhay po natin, nagkaroon tayo ng identity, nagkaroon tayo ng purpose sa buhay. So, yung life natin, nagkaroon na ng sense, no? Nagkaroon na tayo ng worth dahil sa Panginoon. Kaya, hindi na tayo basta kung sino lang, hindi lang tayo basta si Shuna or sino man po kayo. Tayo po'y anak ng Diyos at tayo po'y servant na ng Panginoon. We got the opportunity to serve the Lord and to minister to the people na ibinigay sa atin ng Panginoon. For our conclusion, living with faith is living with righteousness and always choose righteousness. So, ang tunay na nakakaunawa ng grace ng Panginoon ay lagi mamumuhay sa katuwiran niya at laging pipiliin yon. So, maraming temptation, maraming pwedeng mag-rise up dyan na pwede tayong matempt. But by the grace of God, ito yung tutulong sa atin na pumipiliin palagi yung kabanalan ng Panginoon. So, hindi natin gugustuhin magkasala, hindi na natin pipiliin na masaktan ng Panginoon. And grace is not something to be abused of, it is something that we should be grateful for. So, ang grace po kasi, usually yan po yung talaga pinaka-naaabuso with the thought na gracious naman ng Panginoon, mapapatawad niya naman ako, okay lang to for something like that, something ganyan. Pero, kung ganyan tayo mag-isip, I think, hindi natin tunay na naiintindihan yung grace ng Panginoon. Kasi, katulad nga po na sinabi ko kanina, ang tunay na nakakaunawa ng grace ng Panginoon is ibibigay niya na yung buhay niya ng buong buo sa Panginoon. At magde-decide siya from that moment na naintindihan niya yung grace ng Panginoon. From that moment, pipiliin na natin na magde-decide na tayo na i-follow siya sa ating mga buhay. Dahil yung grace ng Panginoon is very awesome, very great na ma-experience. Kaya kung hindi pa ganun yung pagka-understand natin sa grace of God, sama-sama po tayo all together. Let's learn more about grace of God. Let's learn more about the gospel. Let's learn more about Jesus Christ na nag-alay ng buhay para sa atin. Every time na nag-share tayo ng evangelism or gospel sa mga unbeliever, nare-remind tayo nung kahabagan ng Panginoon. Sino ba naman tayo para iligtas niya, para akuin yung mga kasalanan natin. Maraming times na nasasaktan natin ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan at sa pag-ibig niya sa atin, binigay niya yung life niya for us. So, sobrang malaking bagay po ito. Kaya I hope na let's study about the grace of God more. Mas unawain po natin siya. Napakagandang topic po yan. Kaya very close po ito sa aking puso, yung about the grace of God. Kasi there are many moments na pinakita ng Diyos yung kahabagan niya from the time na nag-aaral po tayo hanggang sa ngayon nagtatrabaho na sobrang pabor ang pinigay sa atin ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating Lord. And I know na sa ating mga buhay, marami din pinakita ang Diyos. Maliban pa po dun sa pagligtas niya sa atin, there are many times na niligtas din tayo ng Diyos sa ating mga pang-araw-araw na buhay at sa mga one of the moments na ating mga buhay. Kaya, let's be more grateful sa Panginoon at magpatuloy po tayo sa Panginoon. Yan lamang po. Maraming salamat po. God bless everyone. Magandang umaga po sa bawat isa sa ngalan ng ating Panginoong Hesus.
Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan sa panibagong buhay, lakas at tiningan na ginawad mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos, maging sa aming napakinggan ng mga salita mo. Pagpalain mo ito sa bawat puso na iyong mga anak, maging pagpapala, maging kalakasan, maging kalayaan, ang mga salita mo na ito, Panginoon, ang magsilbing gabay sa at patnubay sa araw-araw namin buhay. Maraming salamat din po, Diyos, sa lingkod na ginamit. Tuloy mo pagpalain at ibuhusan mo sa ganang pagpapala sa kanyang buhay. Tuloy mo siyang gamitin mightily for your glory in the name of Jesus. Panginoon, tinatas namin sa iyo, Panginoon. Hindi lingid sa iyo, Panginoon. Ang maraming nangihinang mananampalataya sa panahon ito, tulungan mo po ang bawat isa na patuloy, Panginoon. I-touch mo ang bawat puso, Panginoon, ang mga nanghihina na buksan mo muli pananampalataya, Panginoon, na maging aware ang bawat isa, Panginoon. Tulungan mo kami na makalakad kami ayon sa nais at kalooban mo at bagan mo po, Panginoon. Lalo na po, Diyos, yung mga nanghihina na hindi na namin nakita na maglingkod sa iyo. Ipuin mo kanilang mga puso. Tulungan mo na makapagbalik loob sa iyo yung mga anak na ikaw ay maparangalan sa kanilang mga buhay. At tulungan mo po, Panginoon, lahat ng mga mananampalataya. Pagkaisahin mo kami ng pag-ibig at pagmamahal mo upang maparangalan ka sa bawat buhay ng iyong mga anak. Ay maraming salamat po, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na bago ka dumating, muli mong iipunin ang iyong mga anak upang kasama ka namin, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon. Lagi mo kami samahan, ingatan, patnubayan sa lahat ng oras. At tulungan mo kami na makahakbang kami ayon sa iyong layunin, O Diyos. Pagpalain mo yung mga anak, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang mga nais at kalooban mo na mga sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Ay patuloy na lumakad sa iyo ayon sa katuwiran at kabanalan mo. Maraming salamat po, Panginoon. Umaasa kami, Panginoon, na may gagawin ka sa bawat puso ng mga anak. Tulungan mo kami na maging matagumpay sa bawat layunin mo sa aming mga buhay, O Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming katagumpayan. Kaya, Lord, habagan mo, Panginoon, yung mga anak, lalo na sa mga nanghihina, O Diyos, nang habag mo ay patuloy mo sa ganain ang pananampalataya ng iyong mga anak. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pagnanasa na makasunod sa nais at kalooban mo at ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay maghari sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng mga mananampalataya. At tulungan mo kami na magkaisa kami lagi na laging dumulog sa iyo at magtiwala ng lubusan. At Lord, ikaw lamang, Panginoon, aming pag-asa. At ikaw ang maparangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo na namin tinitiwala, Lord, ang lahat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.